Hindi pa niya naisip ang isang hinaharap na tulad nito dati. Iniisip ang isang bagay na tulad niya na babalik sa paaralan sa edad na ito. Pagkatapos ay nagpakita ng isang malakas na pag-atake mula sa langit na pagkatapos ay pinamamahalaang sirain ang gusali sa ibaba ng ito ay lumapag. Ang pag-atake ay nagmula sa isang lalaki na may espada sa kanyang kamay. Ang figura ng lalaki ay makikita sa mga mata ng halimaw na nakaharap niya ngayon. Nang makita ang figura ng lalaking papalapit na ngayon sa kanya, ang halimaw pagkatapos ay umungol ng malakas, hindi natatakot. Pagkatapos ay pinutol ng lalaki ang katawan ng halimaw sa ilang bahagi gamit ang kanyang espada. Napakalakas ng laslas ng lalaki, na pinutol ang mga bahagi ng katawan ng halimaw. Matapos ang halimaw, lumingon ang lalaki, may ilang mga figura na lumapit sa kanya. Nang makita yon, isang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha, kaibigan sila ng mga kaibigan ng lalaki, hindi rin inaasahan ng lalaki na magiging kaibigan sila. Sa oras na yon, bumuhos ang malakas na ulan na nagbabad sa isang napakagandang kastilyo. At sa kastilyo ay nakita ang apoy na nagniningas sa buong silid. May 4 na figura na pinaghihiwalay ng apoy sa dalawang gilid, na may isang gilid, isang lalaking may itim na buhok ang nakitang nagpoprotekta sa dalawang babae sa likuran niya. Habang ang kabilang panig ay nakita ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay tinanong ng lalaking may itim na buhok ang lalaki sa kanyang harapan, kung bakit gusto niyang pigilan sila ng labis. Sinabi na ito ng lalaki, hindi sila dapat sumulong ng higit pa rito. Alam niyang ang tao sa harap niya ang bida ng kwentong ito, si Taylor McClure. Ngunit hindi pinansin ni Taylor McClure ang mga salita ng lalaki na may pahiwatig na banta dito. Pagkatapos ay nilapitan niya. Pagkatapos ay inatake siya habang sinisigawan ang pangalan ng lalaki, na si Ed Roth Taylor. Si Ed ay mukhang napakakalma, kahit na ang pag-atake ni McClure ay papalapit sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang spell na tinatawag na ignition. Na pagkatapos ay nagbunga ng nagbabagang apoy na sumunog sa paligid, ngunit ang pag-atake ni Ed ay napigilan ni McClure, pagkatapos ay yumuko si Ed. At nakitang nakatutok kay McClure na umatake sa kanya. Si Ed mismo ay isang third-rate na kontrabida na karakter sa kwentong ito, sa orihinal na kwento. Siya ay nakatadhana na maging isang walang silbi na walang sinuman na hindi man lang madalas na lumitaw sa kwento. Gayunpaman, ang isang third-rate na karakter ay tila may sariling paraan, binago ni Ed ang direksyon ng kanyang layunin. At sa halip na puntiryahin si McClure, tinutukan niya ang isa sa 2 batang babae na kanyang pinoprotektahan, nagulat sila nang makita yun. Pagkatapos ay nagpaputok si Ed na nagawang tamaan ang dalaga. Ngunit ang sariling katawan ni Ed ay matagumpay na nasaksak ni McClure gamit ang kanyang espada, ngunit sa halip na makaramdam ng sakit, ngumiti siya ng bahagya, hindi niya kailangan ng pangunawa mula sa iba, hindi niya ito gagawin sa paraan ng isang bida ng kwento. Nagalit noon si McClure sa ngiti ni Ed na tila kinukutsa siya. Gagawin ito ni Ed sa paraan ng isang third-rate na kontrabida sa kwentong ito. Para maabot niya ang dulo ng kwentong ito, kailangan niyang mabuhay.